Okay, good evening sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ay sumasayang pabuhid sa inyo ang programang Ayon sa Nasusulat. At namiss namin kayo sapagkat meron po tayong isang linggo na hindi tayo nagkakita-kita dito sa ating munting programang Ayon sa Nasusulat. At pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo kami nakita itong nakaraang linggo sapagkat ito ay nagbigay daan sa ating kapatid na Mark Jovan B. Reyes, yung ating partner sa ating programang Ayon sa Nasusulat para sa kanyang 12 Nights Crusade, mga kapatid. At praise the Lord, no? Merong dalawang nabautismuhan sa nasabing crusade na ginawa ng ating partner, Brother Mark Jovan B. Reyes, na kasalukuyan ay papasok na sa ating StreamYard link. No? So sa pagkakataon ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang inyong pong kasama at kaibigan kay Kristo at inyong amang lingkod, Brother Denmar Santiago, ang inyong pong makakasama sa isang buong oras na pagtalakay at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. At hinihintay po natin yung ating mga kasama kung darating. No? Ayon sa ating nai-promote itong mga nakaraan, ang ating programa ay tungkol sana sa panayam natin, no? Eksklusibong panayam natin sa ating kapatid na CFD, Catholic Faith Defender na si Brother Alfie Chaba. No, kasi kasalukuyan, itong ating kapatid, after niyang mabautismuhan, siya ay na-interview na sa isang programa ng ating kapatid sa walang hanggang pabalita. No? At yun nga ay inimbitahan natin siya, inanyayaan natin siya nung makita natin siya ay nagkaroon ng kanyang kauna-unahang panayam doon sa programa ng ating Brother Edwell. Ay inanyayahan din natin siya sa ating programa para naman sana ay makausap natin ang ating minamahal na kapatid. Okay? So, sige po natin yung ating kasama. Ito na ang ating partner, Brother Mark Jovan. So, ayan, gaya mo ng aking sinasabi, ay palakpakan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, purihin ng Panginoon sa kanyang 12 gabi, araw at gabi na crusade sa kanilang area. No? Siya ay matagumpay na nakapagpasuko ng kaluluwa sa ating Panginoon, ng ating kapatid na Brother Mark Jovan. At yan nga ang naging daan, no? Binigyan daan natin itong nakaraan kung bakit wala tayong programa nitong nakaraan linggo, no? So, bigyan natin ng pagkakataon na makapagbati ang ating kapatid na Mark Jovan sa inyo, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, Brother Denmar, at sa mga nanonood ng ating pong programa na Nasusulat Ministry. At ganoon din po sa programa po ng inyong lingkod na The Cyprus Ministry. Maraming salamat din po sa inyo pong pagsuporta sa nakaraan pong 12 gabi na pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. Sana po, mga kapatid, sa pagkakataon pong ito ay samahan niyo po kami ni Kapatid Denmar sa isa pong magandang talakayan po na gagawin po natin ngayong gabi. Okay, kasalukuyan, partner, si Brother Alfie Chaba ay offline pa, no? Yung ating kapatid, pero sana makahabol siya dahil ang ating programa na inihanda ay ukol sa eksklusibong panayam natin kung paano tinawag ng ating Panginoon ang ating kapatid na Alfie Chaba. No? Kasi itong ating kapatid ay nakita ko ng nagpaunlak ng panayam sa walang hanggang pabalita ministry na programa ni Brother Edwell itong nakaraan. So, sinamantala na natin siyang imbitahin din sa ating programa na ito.
ito, no? Na sana ay makarating siya, pero kung hindi man, tuloy-tuloy ang ating programa at tayo ay kung sakali kung may tanong sa comment box, ay sasagutin din natin. Ano? So bago tayo magpasimula, ay tayo ay magkaroon ng maikling panalangin. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat nasa mga kalangitan. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na biyaya at pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ay gagawa muli ng isang uri ng paglilingkod sa pamagitan ng programang ito. Ang inyong mga abang alipin, Panginoon, nawa ang programang ito ay inyong gamitin upang mas marami pang maabot ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At sila rin ay makumberte, Panginoon, at madala sa tunay na iglesyang ito na aming sinasampalatayanan, Panginoon. At Panginoon, ay itago niyo po kami sa inyong lipunan, Panginoon, upang hindi po kami ang talaga makita, kundi kayo po, Panginoon, na siyang pinagmulan ng lahat ng karunungan, Panginoon. Kaya sa aming panalangin din, Panginoon, buong kapakumbaba namin ningnig, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa paglilingkod na aming gagawin. Hinihingi po namin ang kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala at mga pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin, Panginoon, sa iyo na maging matagumpay at maging pagpapalat biyaya sa aming mga kapatiran ang gagawin na paglilingkod sa iyo ngayon. Gabi, Panginoon, bilang panghuli, ay naway, Panginoon, ay tawagin ninyo kung nasan ba na kapatid ni Alfie, ay inyo pong hipuin ang kanyang puso, Panginoon, at tawagin siya, Panginoon, at kung sakali, Panginoon, ay maalala niya sa kanyang isip, Panginoon, na kinakailangan niyang maglingkod sa iyo at ipahayag sa buong mundo, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig na ginawa sa kanyang Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so Amen. Ayan na, Brother Mark, bago tayo magpatuloy, ay binabati natin si Elder Ace, no, ng Santa Lucia Seventh-day Adventist Church dyan po sa bahagi po ng Novaliches, no? Siya po ay nanonood ng ating programa. Nung ako'y mapunta sa Holy Spirit, Quezon City, pagpasok ko pa lang ng pintuan, sabi niya ay siya raw ay nanonood ng ating programa, yung ating kamukha yung ating kapatid na kamukha ni Ronald Ubidos. Ayan, binabati natin sila dyan. Ano? At yung Holy Spirit Seventh-day Adventist na rin na ating mga kapatiran dyan na kasamang maglingkod ito na naman sa no? Ayan, so, Brother Mark, may babating ka pa ba ng mga kasama natin? Oo, kapatid. Meron akong babatiin. Binabati ko lang po, mga kapatid, yung mga patuloy kong sumusuporta, Brother Denmar, sa ating programa. Lalo tigit sa mga kapatiran din po na sumuporta sa ating pong pangangaral po sa nakaraang pong 12 gabi ng pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon. Lalo tigit po sa mga sa mga kapatid po na ating pong tinuturuan Bible Study, Brother Denmar, ay napapanood nila ang programang ito. Kaya pinapasalamatan ko po at binabati ko po kayo, mga kapatid, sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa programa po ito. So, yun lamang po, Brother Denmar. Parehas baga tayo ng kaputi. Brother Denmar. Medyo putol-putol kanina. Oo, medyo putol-putol ka kanina kaya hindi ko naintindihan, partner. Maraming salamat sa sumusuporta sa ating kapatid sa crusade. At gayon din, no, binabati din natin ang elders ng Muntinlupa District para man hindi talaga pinagpala at niluhog ng Panginoon na tayo mag-ilayman. Diyan, mga kapatid, alam ko kung gaano kayo kadismayado ay
Gayon din ako, mga kapatid, no? Ako'y nalulungkot din na hindi tayo natuloy diyan sa ating pagliliman. Gayon man, mga kapatid, ay panalangin pa rin natin, no? Na balang araw, mga kapatid, ay magkita-kita rin tayo sa dakong yan, ano? So, ayan yung ating, may bago tayong commenter, no? Ayan, may bago tayong nag-comment sa atin, kapatid, si Wisdom, Acacia Winston. Ayan, so, feeling ko babae ito si Acacia kasi Acacia pangalan eh. Oo. Oo, Acacia pangalan eh, ano? So, ayan, kapatid na partner, wala kasi si Brother Alfie sa ngayon. So, tayo ay sasagot muna. No, ipagpapatuloy natin yung ating naging pagtalakay, no? Doon sa mainit na topic, di ba? Noong nakaraan, tinalakay natin, kapatid na Mark. Itong patungkol sa Daniel, kung hindi ako nagkakamali, ano? Dito sa Daniel and Revelation, no? Ngayon, nabanggit natin itong nakaraan na ito palang mark of the beast, kapatid. Ito palang mark of the beast, tinutukoy nila na parang ito daw ay barcode o ito ay microchip na pinapasok dito, dito sa wrist, no? Ano ba Tagalog dito? Ito, no? Ipinapasok daw dito yung microchip, tapos ano daw yung 666, ano? Mga barcode na makikita niyo. Alam niyo yung barcode, mga kapatid, yung makikita ninyong guhit-guhit sa mga produkto, sa likod ng produkto yun, makikita ninyo, yun yung ay mark of the So, ano pa ba yung iniisip nilang mark of the beast, kapatid na Mark Jovan? Marami, di ba? Marami, kapatid. Isa na dyan, yung vaccine, pinag-initan nila yan, lalo na nung pandemic. Tapos yung mga, katulad ng GCash, kay Maya, na kuno, mayroong barcode o UR code ay sistema, mga kapatid, na interpretation na hindi naman ugnay sa banal na kasulatan. Teka nga muna. Kasi alam natin, napuputol, kapatid. Alam naman natin na wala sa Bible itong mark of the beast na microchip, itong barcode, vaccine, no, at GCash. Kasi ako, mga kapatid, gumagamit din ako ng GCash. Gumagamit din ako ng GCash. Ganun din ako, kapatid. Halos na naman sa atin gumagamit. Okay. Mga kapatid, no, makikita ninyo actually ito nga yung sinasabi ni partner dito. Ito yung makikita ninyo sa likod ng libro ni Brother Johnson, itong Reforma sa Reforms. Itong hawak ko nitong mga nakaraan. Diba, nung nakaraan ay nagpunta tayo ng Silang Cavite sa debate ng Seventh-day Adventist at saka ng Seventh-day Adventist Reform. Ayan, so yun yung ating panood nitong nakaraan, no? Na sinare din natin dito sa ating page, no? Sa likod na bahagi nito, mga kapatid, no, ay may nakasulat dito, no? Na ito, ang pangalan nito ay current events, no, issue. Ayan, no? Current events issue. Okay, itong current events issue na ito na nasa appendix, no, makikita natin dito na ang inaakusahan dito, no, isa sa mga inaakusahan nila is itong COVID-19 vaccination. Ito daw ay tanda ng Antikristo na kapag sinaksak mo sa iyo, Antikristo ka na, no? At isa pa, ano pa nakasulat dito? Ang nakasulat dito, mga kapatid, ay yung internet, no? Itong Wi-Fi. Pati ba naman itong Wi-Fi, kita mo ito? Itong digital wallet na GCash, no? Ayan, GCash, cryptocurrency.
Ano pa? Ano pa nakasunod dito? GPS, no? Pati ba naman itong GPS, mga kapatid, na ginagamit sa Google Maps, antikristo na rin. Ano? Ano pa? Ito pa ang climate change, no? Ito climate change, ito mga kapatid, bunga ito ng hindi naman sa tamangmang kasi tayo mga Adventist. Hindi naman tayo mangmang sa pag-aaral eh. Hindi tayo nagkukulang sa pag-aaral. Di ba tama, partner? Ngayon, ito ay bunga, mga kapatid. Bunga ito ng fanatisismo. Ang fanatisismo, mga kapatid, ganito ho yan, paliliwanag ko. Ang fanatisismo, kapag ikaw ay nakakita o nakarinig ng isang bagay na sa tingin mo ay napakaganda, susundan mo na, tatangkilikin mo na, no? Yung madali kang mapapaniwala. In short, mga kapatid, ay nauto ka na. Ano? Pagka nakakita ka ng bagay na nauto ka na, paniniwala mo na agad, no? Without verifying. No, kasi ang gandang pakinggan eh. Ha? Katulad nung nakaraan natin tinalakay, no, yung eclipse, yung the end of the world. No? So, kung binabasa lang nila, end of the world na, hindi naman nangyari. Diba? So, ngayon, partner, dito sa Revelation 13, ano ba yung mark of the beast dyan? Yan ang gusto natin talakayin ngayong gabi, no? Habang inaantay natin si Brother Alfie, kung siya ay makakaabot sa ating programa, no? So, ano ba masasabi mo dyan sa Revelation 13? Kung hindi ako nagkakamali, partner, ha? Revelation 13, yung mark of the beast. Okay? Tignan natin. Okay. Revelation 13. No? Dito yun, no, sa verse 18, mga kapatid. Oo, verse 18. No? Sabi diyan, no? Kinakailangan dito ang kaunawaan. No? Ayan. So, kailangan daw dito ng kaunawaan ng isip. No? Na ang bilang ng isang tao, niya dito, ay may tanda na 666. Ito yung sa Antikristo, kapatid na Mark, no? Itong Revelation 13 verse 18. No, ang sabi, no? Ganito babasahin natin. Revelation 13 verse 18. No? Kailangan dito ang karunungan ng may pag-unawa ay bilangin ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. So ayan, partner, ito daw ay bilang ng isang tao. Kaya mapapansin natin dito, ang sabi, no? Ang bilang ng halimaw. Ano ba yung halimaw dito? Ito mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng idea. Ang halimaw po dito ay yung Roman Empire. No? Ito ha, babasahin natin yung verse 1. No? At nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. No? Ayan, no? Okay? Na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanyang mga sa mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita, no? Ayan, yung ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang paa ay gaya ng mga oso, ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng oso, no? Ng leon. At ibinigay sa kanya ng trono ng kanyang kapangyarihan, no? Ang kanyang trono at ang kanyang dakilang kapamahalaan. No? Dito sa Revelation verses 1 to 2, partner, at tinutukoy na halimaw dito na bumangon mula sa dagat. Alam naman po natin, yung dagat yan ay tinutukoy ay tao. No, karamihan ng tao, kung gaano kalawak at karami ang tubig, no, sa dagat ay gayon din karami ang tao. No, mabasa natin yun sa Revelation 17. No, na yung tinipon ni Satanas ng mga tao
ay kasindami ng buhangin sa ah, sa dagat, ano? Okay? So ngayon, dahil ang dagat ay pumapatungkol sa mga tao, yung halimaw dito, yung katapat nito, no, ay yung ikaapat na hayop sa Revelation, Daniel 7, no, which is yun ay ang ikaapat na tinutukoy ay Roman Empire, no, Daniel chapter 7 verse 55. Ano, at ang hayop to dito ay may pangalan ng kapusungan. No, sa kanyang ulo ay may pangalan ng kapusungan, no. At sabi dito, no, binigay sa kanya ng dragon, sino yung dragon? Revelation verse 20 to 2. Basahin natin, sino yung dragon? Basahin natin, sino yung dragon dyan. No? At sinunggaban niya ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, no? Ayun, no? Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. No, ito pala ay si Satanas pala ito. No, ibinigay sa hayop na ito yung kanyang kapamahalaan at kanyang trono, no? So yan, maliwanag dito, partner, no? Kung mamaya alamin natin, no, sino nga itong antikristong ito. Okay, so dadahan-dahanin lang natin ito para sa ating mga nanonood, no? Para maunawaan nila ano ba itong mark of the beast, no? Kasi baka mamaya ang isipin nila, itong antikristong ito, nandun pa sa past or nandun pa sa future, no? Baka sabihin nila, hindi pa ito nag-i-exist, no? Ano masasabi mo dyan, partner, brother Mark? Nakamute pala. Nakamute, mga kapatid. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po, yung binabanggit po dito ni kapatid Denmark dito sa Revelation chapter 13, ang pinaka-context po nito, mga kapatid, ay tumutukoy po ito sa maling sistema po ng pagsamba. At dito po ay binabanggit, mga kapatid, kanina pinasimulan po ni kapatid Denmark dito sa verse 18 kasi nandito po yung pinaka-point ng ating pong usapan. Dito po, meron ditong pahayag sa atin na yung 666 po, mga kapatid, ay dapat po, mga kapatid, ay unawain natin. Kasi ang sabi dito, dito'y may karunungan. Kaya dapat, mga kapatid, hindi dapat tayo basta-basta lang maniniwala sa mga haka-haka lang po, mga kapatid. Yung mga katulad ng ginamit kanina ng mga ilustrasyon ni kapatid Denmark na okay, nabighani ka lang ay sinundan mo na kaagad. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Tandaan po natin sa pag-aaral po ng banal na kasulatan ay dapat ito po ay sinisiyakat. Hindi lamang po, mga kapatid, na kung nabasa lang natin na ganito tapos may nakita tayong ganitong sitwasyon sa pangyayari sa kapaligiran natin ay aakalain na natin na ito na. Kaya hindi po katakataka, mga kapatid, na yung mga gumagamit ng talatang ito, kung babalikan natin, kapatid Denmark at mga kapatid, yung nakaraang 3 taon sa panahon po natin ngayon, nung panahon po ng COVID-19 ay nagsilipanan po, mga kapatid, na may mga nangangaral po na yung vaccine daw po, yung microchip, yung mga QR code, yun na daw po, mga kapatid, yung 666. Sapagkat, kung babasahin po natin sa taas, may ginagamit dito sila, Brother Denmark, na situational na talagang maikakapit nila dito. Pero sa totoo lang, hindi naman po siya ugnay, mga kapatid. Sapagkat, nung panahon po ng COVID-19, 3 taon na po nakakaraan, ay hindi po pinagbibili, Brother Denmark, yung mga hindi po bakunado. Tapos hindi po makakapasok sa isang lugar yung mga hindi bakunado. Kaya, mga kapatid, yung iba po, nagpabakuna na lang, hindi bukod sa ganito po yung situation. Ganito ha, susundan natin yung point na ang paniniwala, yung maling paniniwala tungkol sa bagay pong ito na kinakapit nila yung 666 doon sa bakuna. Ngayon po, yung iba po ay nagpabakuna po sila, mga kapatid, dahil
ay hindi po sila napabakuna dahil ang paniniwala nila yun ay 666, mga kapatid. Mali po mga kapatid kung ganun po ang unawa natin. Sapagkat, tingnan nyo po yung verse 17. Ito kasi yung ginamit nilang patotoo para sabihin nila na yung bakuna ay 666. Sabi dito, at nang wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. So dito po mga kapatid ay makikita po natin na ito yung ginagamit nila Brother Denmar na talata para patunayan na totoo yung kanilang argumento na yung bakuna ay yun po daw yung pong 666. Kaya mga kapatid, marami pong nandiyan na si kapatid. Marami pong naluloko tungkol dito. Kaya dapat sabi dito sa talatang 18, dito yung may karunungan. Dapat natin itong unawain mga kapatid. Gamitin natin yung ating unawa para maunawaan natin kung ano ba talaga itong 666 na pinag-usapan dito. Kanina po, binanggit ni kapatid din yung verse 1 and verse 2, mga kapatid. Sige po. Nandiyan na yung ating hinihintay. Puputulin kita sa no? At itutuloy natin ang ating discussion patungkol din sa Mark of the Beast. Pero gusto ko munang i-welcome yung ating kapapasok na pogi. Yung ating kapatid na Alfie Java, na former Vice President ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. No? Ayan, nawala siya. Ayan, so tuloy mo na muna yung sinasabi mo kapatid. Nawala eh. Ayan, tuloy mo muna. May dumating kasi pogi. Tuloy mo kapatid. Okay, so continue tayo mga kapatid. Continue po tayo mga kapatid. So dito po sa Revelation chapter 13 mga kapatid. So lubayan na muna natin yung yung pinupunto natin doon sa verse 18 and verse 17. Ngayon mga kapatid, dito po sa Revelation chapter 13, ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, yung sistema po ng maling pagsamba na ito po ay ipinagkaloob ng dragon sa hayop. Na yung hayop, yun po ang magpapasimula mga kapatid ng mga maling doktrina dito po sa sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, lumabas po mga kapatid yung hayop sa dagat. Sa karamihan mga kapatid. Kaya hindi po kakataka na talagang marami pong mga mga tao po na nagsisipag nagsisipag kuha ng mga ganitong unawa tungkol sa 666 dahil ito po mga kapatid ay galing po sa hayop mga kapatid na doktrina. So, yun lang po ba din medyo muna natin, dahan-dahanin natin. Purihin ng Panginoon kasi lumabas siya sa hayop. Yung ating kapatid na Alfie, no, lumabas siya doon sa Roman. Mamaya siya nagpapakilala dyan sa hayop na yan. Dyan sa Revelation 13. No, pabatiin muna natin ang ating kapatid. Bagong kapatid, no, purihin ng Panginoon, Brother Alfie Java. Brother Alfie, pabati muna sa ating. Magandang gabi, Brother Denmar. No? Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ninyo. At ito pala, kasama ko dito, Leyman, si Brad Romeo. Na groundwork dito sa area namin. Sorry, medyo nakalimutan ko ang oras. Akala ko, 8:30 na pala. Opo, okay lang po yun. Brother Alfie, kami po ay dito sa ayon sa nasusulat. Ayon sa nasusulat ministry, nagpapasalamat sa iyo sa pagtanggap mo sa aming imbitasyon na ikaw ay makapanayam or ma-interview dito sa ating programa. Actually, marami nag-aabang sa iyo. Brother Alfie, from Luzon to Mindanao, ang dami nag-aabang sa iyo. At gusto ko munang pakilala sa iyo yung ating partner, layman natin, Brother Mark Joval, dito sa ating programa. Brother Mark Joval, ano ba masasabi mo sa ating kapatid? Alam kong gusto mo siyang i-welcome sa ating church. Isa lang ang masasabi ko sa iyo kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat ikaw ay nakaalis diyan sa lugar ng hayop. Pinakinggan mo ang panawagan ng Panginoon. Oh, praise the Lord. Glory to God. Revelation chapter 18, verse 4 and 5. Magsilabas kayo sa kanyang bayan ko.
upang huwag kayong marami sa kanyang sasapiting mga parusa ng ating Panginoon. Kaya, purihin ang Panginoon sapagkat ang kapatid na Alpi ay pinakinggan ng tinig ng ating Panginoon. Oo, at ang ating kapatid na Alfie, batay doon sa ating poster, dati siyang former Vice President ng CF Club at siya rin ay naging former Board of Governors sa CFD noong 1997 at President ng Nazareno Chapter sa Mindanao at ano pa ba, Brother Alfie? Alam ko, marami kang titles at position nung ikaw ay nasa Roman Catholic, pareho tayo, alam mo naman yan. Gusto ko ang kapatid na Alfie ang pagpapakilala sa kanyang sarili, mga kapatid, no, salamat sa kanyang buhay sapagkat siya ay magiging inspirasyon sa ating mga kapatid na Katoliko na nakikinig. Ang Bigyan kami magandang ng little background dyan sa dati mong buhay, kung saan tayo magkasama noon sa pananampalatayang Romano-Katoliko. So, noong 1995, pumasok ako bilang CFD. Tagal na yun. Tapos, naging Vice President ako, external sa Cathedral Chapter ng Cagayan de Oro. Way back 1996 yata. At nag-eleksyon ng Board of Governors noong 1997 sa Davao National Election. Ang Board of Governors yan ang sila ang magpili kung sino ang gagawin na presidente, sila ang mag-vote. Naging Board of Governors tayo ng National 1997. Hanggang naging CF lang tayo sa the year 2011 hanggang 2024. 2024 nang naging SDA tayo, Seventh-day Adventist Church. So, naging member tayo ng Seventh-day Adventist Church. So, alam mo kasi, Brother Derman, kung tingnan mo ang simbahang Katoliko, if you sincerely read in the most doctrines of the Catholic Church, makikita mo dyan, no, sorry lang, saya kasi iba yung intonation ng Tagalog. Makikita ninyo dyan na almost of the doctrines of the Roman Catholic Church are man-made. So, sabi mo, why it is man-made? Because dalawa lang ang doktrina ng Iglesia Katolika so far that I know that it is really not man-made. For example, the doctrine of Trinity, the divinity of Christ. So yan, hindi yan man-made. But the other doctrine, Immaculate Conception, the Mother of God was invented in 431 AD by the Council of Ephesus. So, tapos ito namang tinatawag na the Assumption of Mary. It was 1950 by Pope Pius XII. So, yun namang mga doctrine na iba, may mga date yan. Almost majority of the doctrines of the Catholic Church ay may date yan. Anong ibig sabihin may date? May date at may council na gumagawa sa kanilang mga doktrina. Tingnan mo ang Mother of God, Council of Ephesus yan. Kung wala namang council, for example, the Assumption of Mary, walang nabuong council, but all the bishops of the 1950s are joined together with the Pope and they connived in one mind and tapos they declared that Mary was assumed into body and soul into heaven. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin dyan na the doctrine of Assumption of Mary is not
founded in the Bible. It is invented by the Roman Catholic Church. So, dyan pa lang tayo. O, dyan lang. So, kung sabihin naman natin, kung dito naman tayo sa Sabat, ay nako, we know that the real Sabbath is the seventh day of the week. And that it cannot be denied. Bakit? Dahil sasabihin nila, no, kung tingnan mo ang Exodo, that is seventh day. Seventh day of the, that is not seventh day of the week. That is working Sabbath. Dahil sasabihin nila dyan ang philosophy nila dyan, ganito sa 6 na araw magtrabaho ka. Sa ikapito, yan ang rest day mo. Ang tanong, ano bang ikapito, Lunes ka magtrabaho? So, ang ikapito sa iyo na araw is seventh day of the week. Anong sabi? Ang ikapito sa iyo na araw ay ang Sunday dahil Monday ka nag-umpisa magtrabaho. Ganun ang filosofiya nila So, maganda din ang philosophy. But dito sa Baltimore Catechism, sa old Baltimore Catechism, kasi ang daming mga Baltimore Catechism May Baltimore Catechism ni Cardinal Spellman. Medyo huli yan. 1950s yan ang Cardinal Spellman. May Baltimore Catechism naman na the New St. Joseph Baltimore Catechism. Ito. Pero ito ang tinatawag ng isa sa mga old Baltimore Catechism na was imprimatur by Cardinal Hayes in 1932. At ang sabi dito, sa page 60, page 65, sabi dito, the Sabbath day and the Sunday are not the same. So anong sinabi dito? Ang Sabbath day at ang Sunday are not the same. So ano pang sinabi dito? The Sabbath day is the seventh day of the week. Tignan mo, dito sa tinatawag na Baltimore Catechism, ang Sabbath day sa Baltimore Catechism ay ang seventh day of the week. So it is clear in the old Baltimore Catechism that when you said Sabbath, it is referred to the seventh day of the week, which is Saturday. No? Tapos, ang nakaganda dito, dahil ang Catholic Church, yun lang ang pinagtatataka ko, bakit hindi sila nag-worship ng Saturday, but majority of their books are accepting. No, katulad ito, itong tinatawag na the Filipino Catechism, Catechism for Filipino Catholics. Dito sa paragraph 909. 909. Ano sinabi dito? Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending the synagogue service. So anong sinasabi dito? Although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending the synagogue service. O dyan, anong sinasabi? It is very clear. So hindi mo na kailangan gumamit ng Biblia to prove that Jesus Christ is a Sabbath keeper. You do not need a Bible. You need only the Filipino Catechism to prove that Jesus Christ is a Sabbath keeper. O ano sinabi? Jesus faithfully. O ang words na faithfully, mabigat yan. Faithfully. Observe the Sabbath. Ano ba sa Tagalog ang faithfully? Yung taimtim ba? Yung bang talagang nasa puso mo na inobserbahan mo talaga ang Saturday. O faithfully observe the Sabbath, attending the synagogue service. O, kita mo yan? Jesus attending the synagogue service. At anong ginamit dito na verse?
Ang Luke 4:15. Ginamit nito ang Luke 4:15 na Sabbath is Saturday dito sa Living Bible. Mayroon akong Living Bible dito. Sabi ng Living Bible dito na Christ attending the sabi dito when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as his wife to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. O, kita mo? So, ito ang ginagamit ng Roman Catholic Church basis sa Filipino Catechism that Jesus is a Sabbath keeper. So dito mo makikita sa kanilang libro, it is very clear in the books of the Roman Catholic Church that they teach that Jesus Christ is really a Sabbath keeper, not a Sabbath breaker. At yan sinasabi nila na mayroon daw sinasabi sa Biblia, dyan sa John, na Jesus Christ is a Sabbath breakers. That is wrong. Why? Because in the CCC and the Para Catechism of the Catholic Church, paragraph 2173, ang sinasabi dito, there are many times that Christ was accused of violating the Sabbath. So anong sinasabi dito? Jesus Christ was accused of violating the Sabbath. He is only accused. Anong sinabi dito, Sabi dito, the gospel report that many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus never fails to respect the holiness of this day. So nakita ninyo, brothers and sisters in Christ, na si Jesus Christ ay hindi Sabbath breaker. Ang sabi dito sa libro ng Catholic Church ay he was only accused. Anong ibig sabihin ng accused? Inakusahan lang. So walang factual evidence, walang prima facie evidence na nagpo-prove that Jesus Christ is really a violator. No, according to the teachings of the Roman Catholic Church, he is only a what? He is only accused. At sabi dito ng libro ng Katoliko, sabi dito, but he never fails to respect the holiness of that day. So hindi siya Sabbath breakers. At ito ang pinakamatindi, kaya tinitreasure ko ang mga books ko. Mahirap na itong hanapin ngayon. Itong The Faith Explained by Leo XIII. Anong sinasabi dito ni Leo XIII? Sa page 445. Sabi dito sa page 445 hanggang page 446. Ang sabi dito ay ganito. We know that the Old Testament, in Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's day. That was the law of God gave to Moses on Mount Sinai. Remember to keep the holy the Sabbath day. Exodus chapter 20 verse 8. So anong sinasabi dito ng The Faith Explained by Leo XIII? Ang Sabbath sa Exodus chapter 20 verse 8 ay 7th day of the week. At anong sabi ni Leo XIII? Nothing sa page 446. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. So anong sinasabi dito? Walang sinasabi, sa Tagalog pa, hindi sinasabi, nothing is said, hindi sinasabi ng Biblia o hindi nabanggit ng Biblia ang pag-change sa Lord's Day na Saturday into Sunday. So walang record ng Biblia. Kita mo? So sino ang nag-transfer? Ito na. Sabi dito, Yan. we know of the change
only from the tradition of the church. So ang paglipat pala ay galing lang sa tradisyon ng Iglesia Katolika, hindi galing sa Biblia mismo. So yan, that is a very factual evidence to prove that the Sabbath day is Saturday on the original Lord's Day. It was only changed by the Catholic Church. So who is the author of the change of that? Sabi nila, when the Roman pagan became a Christian, lalo na when Constantine enter into Christianity, doon na lumabo ang Kristiyano. Kaya ang nangyari, nandoon sa isang libro ko, sa history of sa history of Western civilization, si Constantino ang nag-impose talaga sa kanyang empire that Sunday to be a legal rest. Kunin ko muna dahil hindi ko nakuha. Ito kapatid na Alfie at partner Mark Joval, ito yung tinatawag nating The Converts Catechism. Itong The Converts Catechism, partner at saka kapatid na Alfie, itong Converts Catechism ay bibihira na lang itong makita, no? Bibihira na lang itong makita. At kung nais ninyo magkaroon ng kopya, sabihan ninyo ako para sabihan natin si Pastor Pedro Pasio, no, na magpa-imprenta tayo ng kopya ng The Converts Catechism. No, maraming salamat pala kay Pastor Pedro Pasio dahil ito ay libre niya sa akin nung pumunta ako ng Mindanao. Ano? So dito sa pagina page 50 ng The Converts Catechism, ito yung third commandment ng Roman Catholic, binuhitan ko ng pula. Nakalagay ko dyan, babasahin natin. What is Sabbath day? No, question yan, question. Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday, instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, in 330, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sino po ang naglipat? Katoliko, Romano Katoliko. No, kailan? 330. Patay na ho ang mga apostolis nito. Kahit sabihin pa natin 2nd or 3rd century man, ng mga konsilyo at mga naunang konsilyo dito, halimbawa in Nicaea, ay ito ay man-made. Tama ang kapatid na Alvin Haba. Man-made kasi hindi ito inaprubahan ng ating Panginoon at din ng mga apostoles. Kaya yung pagkakaalis ng ating kapatid na Alvin, pananampalatayang Katoliko, Brother Alfie, may nagme-message dito sa amin na member ng St. Peter's Men's Society, si Winnie Ibe. Ang sabi niya sa iyo, bro, ay tama daw yung mga reference mo, kaso mali daw ang pang-unawa mo. Sabi dito ni Winnie Ibe. Ano ba masasabi mo dito sa ating kapatid na membro ng St. Peter's Men's Society na naman natin kasi. Okay. Ganito lang. Salamat, Brother Dermano. Ganito lang. Hindi ko ito inunawa. Dahil hindi ko na kailangan itong unawain. Dahil it is very explicit. Tingnan mo ha. Anong sinasabi dito? Sa libro na The Faith Explained by Leo XIII. No need. Hindi na kailangan na gamitin ko pang utak ko para unawain ko ito dahil it is very explicit. O anong sinabi dito sa page 245?
We know that in the Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day, and which was observed as the Lord's day, and that's why that was the law as God gave it to Moses on Mount Sinai. Remember to keep the Sabbath day, Exodus 20, chapter 20, verse 8. So, ngayon, kailangan ko ba ito pang unawain? Hindi na, it is very explicit that the Sabbath day is the seventh day of the week. At ang ginagamit nila na text, ang Exodus chapter 20, verse 8. So, kailangan, kahit bata, kahit elementary, kahit high school, kaya na itong intindihin na ang Saturday pala is, ang seventh day of the week o Saturday is the original Sabbath. At ang nagsabi ay ang Iglesia Katolika na libro ni Leo XIII, Father Leo XIII. At anong sinabi pa dito sa librong ito? Sabi dito nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Kailangan ko pa ba yung unawain? Do I need my mind to think? Kailangan ko bang gamitin ko pang utak ko, unawain ko bakit? Hindi na kailangan ko yung unawain dahil explicit na ang pagkasabi. Kahit batang elementary, maintindihan na ito na pagkasabi dito na hindi binanggit o hindi nasulat sa Biblia ang pag-transfer ng Saturday into Sunday. So wala na record sa Biblia. Ang original Lord's Day, ang original Sabbath is Saturday at hindi na-record sa Biblia ang pag-transfer. Ang nag-transfer, sabi dito ang tradisyon, kailangan ko pa ba yung unawain? It is very explicit. No need to use your mind na kailangan mo pang sakitin yung ulo mo para i-understand mo na ito ba totoo hindi. No, it is very explicitly written in your book. Hindi mo na kailangan ng magaling na kailangan po pa ng logic o philosophy, metaphysics. Hindi mo na kailangan yan. Ang kailangan mo lang dyan, pagbasa mo, wala na. They accept the reality and facts that Saturday is the original Sabbath and it was changed by the Catholic Church. So, ano pa bang klaseng pang-uunawa ang sinasabi ng mga dating kaibigan natin sa pagdepensa nung panahon na yan sa Katoliko? Hindi mo na kailangan na unawain mo pa ng gusto dahil very explicit ang sinasabi. No? Pastilan sa Bisaya pa ba? Sa Bisaya pa, tinaw pa sa sabaw sa butong ang nasulat. Di na kinahanglan sabtong paglawom kay tinaw pa sa sabaw sa butong. Sa Bisaya pa, sa lingwahe naming mga Bisaya, hindi mo na kailangan ng pag-iisip na malalim dahil explicit na. So for example, ibalik natin Brad Denmark. For example, sa sinasabi ng Filipino Catechism, ito ba sa paragraph 999, kailangan mo pa ng tinatawag na wastong pang-uunawa? Kailangan mo pa ba ng tinatawag na malalim na pang-uunawa? Pagsulat lang nila dito, wasto na talaga ang pang-uunawa mo. Explicit kasi. Ang pagkasulat explicit. Yung bang litra po litra talaga ang pagkasulat. Yan ang ibig sabihin ng explicit. O anong sinabi dito? Jesus and the Sabbath. Ang Sabbath is the seventh day of the week, accepted ng Baltimore Catechism. Anong sinabi dito? All four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending the synagogue service. So anong klaseng pang-uunawa ang gagamitin mo dyan? Kailangan mo pa dyan ng metaphysics, ng logic? Hindi na kailangan. Simple understanding lang. No, alam mo kasi,
doon nila yan isasabi sa hindi nag-aral ng doktrina ng Iglesia Katolika. Pwede mo yang isabi sa mga taong hindi nakapag-aral ng doktrina ng Iglesia Katolika. Ito, explicit talaga. They admitted the reality that Jesus Christ is a Sabbath keeper, not a Sabbath breakers. Kasi explicit ang pagkasabi, sasabihin na lang nila, mali ang inyong pagkaunawa. Paano maging mali na hindi mo na kailangang unawain pa ng malalim dahil explicit ang pagkasabi. Hindi impliedly, hindi implicitly, but explicitly. So even elementary, kahit ipabasa mo ito sa grade 6, maintindihan na ng grade 6 kung anong ibig sabihin ng kanilang mga libro. Salamat po din, Mark. Kapatid Alfie, meron ditong comment, pero hindi ko nababasahin kasi medyo kumbaga itatanong ko na lang, itatranslate ko na lang sa tanong. Itong tanong ng ating isang kapatid na Katolikong nag-comment dito. Ang sabi dito, Brother Alfie, ikaw ba ay nabayaran o nagtampo kaya kalumipat ng Seventh-day Adventist? Ito yung paratang nila sa iyo eh. So, ano ba ang sagot mo dito, kapatid na Alfie? Brother Mark, katulad din yan sa iyo eh. Ito mga kasamaan ko, nandito itong mga kasamaan ko, kung binayaran ba kami dito, kami nga mismo kami pa ang minsan nagtutulungan kami na bumibili ng pagkain namin para lang makapagbigay tayo ng ng mensahe. So kasi yan Brother Mark, yang ganyan. Alam na natin yan eh. Yan ang tinatawag na yung bang destroying our credibility. Spiritual warfare yan eh. Diyan ang master sina Alvin Gitamundo, sina Melchor Manalili, master nila yan na sumisira ng puri ng tao. Yan ang author, yan dalawa na yan. Ganyan man ang tira nila Brother Alfie. Yan kasi ang si Melchor Manalili at saka si Alvin Gitamundo, gano'n ang utak nila. Kahit nga yung kasamahan nilang pare, si Darwin Gitgano, sinisiraan pa nila. Ganon. Ganon ang utak nila. Kaya, hindi ko na pinapansin. Sige. Kasi Brother Alfie, kung ikaw nabayaran, ang tanong natin kasi sa kanila, magkano at bakit hindi ka kasi nag-share? Bakit ka kasi hindi nag-share? Hindi, joke. Kapatid na Mark Javan, baka may tanong ka sa ating kapatid na Alfie Javan, no? Babasa ko dito ng comments, ang dami running. Grabe, ang bilis ng comments dito. Ako'y natutuwa Brother Denmark sa mga sinasabi ni Brother Alfie kasi yan ang mga referensya na ginagamit natin yan. At saka, talagang kahit elementary po, maiintindihan yan. Bakit kailangan pang sabihin na mali ang unawa? Napakaliwanag po nakalagay. Halimbawa, yung salitang Sabado o Saturday tungkol sa Conversing Catechism, ay kailangan pa bang unawain kung ano ang Sabado o ano ang Saturday? Anong ikapitong araw? Pag sinabi natin ikapitong araw, Sabado yan. Intended po yan mga kapatid. So kaya, tama yung sinabi kanina ni Brother Alfie, na alam ko Brother Denmark, bakas na bakas sa iyong mukha ang saya dahil binabanggit ni Brother Alfie na yung mga ipinaglalaban nating referensya ay tunay mga kapatid. Kasi kung hindi ito tunay, noon pa lang, hindi pa nga tayo pinapanganak na Brother Denmark, marami na sanang kinasuhan ng mga Adventist, pasto, evangelist na nagbabanggit ng mga referensya ng Catholic. Pero dahil mga kapatid, hindi totoo yung kanilang mga akusasyon sa atin na mali daw yung unawa natin. Hindi, totoo po yung unawa natin sapagkat mismong aklat nila ang nagpapatotoo na hindi talaga Sunday ang Sabat mga kapatid. Kaya, diyan makikita na tunay ang 7-day Adventist mga kapatid. Katulad na sinabi mo kanina, Brother Denmark. Sige po, Brother Denmark. Mamaya na muna po. May gusto ko itanong kay Brother Alfie, partner Mark Duval. Kasi ito permission na ipaalam natin ito, Brother Alfie, para sa kaalaman ng lahat. Dahil halimbawa kung kayo ay
na-inspire at naliwanagan dun sa mga referensyang binasa ng ating kapatid na Alfie. Alam niyo ho, bago ito mag-convert itong ating kapatid, no, ay ito ho ay binantaan sa kanyang buhay. No? Gusto nating ipaalam na kung kayo man nag-iisip na sumpod sa ating kapatid na Alfie, ay ating ipasasabi sa inyo ano yung naging karanasan ng ating kapatid bago siya nalipat dito sa sabakang ito, no, na Seventh-day Adventist. No, kasi yung mga ibang Katoliko na makikinig kay Brother Alfie Diak, mag-iisip na yan na partner na baka tama nga talaga, nabasa nga talaga sa mga referensyang Katoliko na ang Sabat ay Saturday. So talagang mag-iisip na sila, ano? So, ano ba yung nangyari sa iyo, Brother Alfie? Binantaan ka nga daw, nasa pangalan yung buhay mo nung ikaw ay mag-convert sa Seventh-day Adventist nung ikaw ay Katoliko ka. Ano lang siguro, yun siguro ang mga ibang mga kaibigan ko siguro yan nung araw, baka nagalit lang ba? So, umiwas na lang din tayo dahil alam natin emosyonal eh. I-chat-chat ka sa messenger, tapos pagbabantaan ka, para kang tinatakot. Kaya umiiwas na lang ako. Baka dala lang yan ng galit nila o baka kasamahan natin sa CF Ramp nung araw, hindi natin masabi kasi ang ginagamit kasi mga dummy account. No? Mayroong mga dummy account, tapos mga mukha ng Santo Papa. Yung iba naman, mukha ng iba-iba. Pero, hindi ko naman sinasabi na yan, that is yung talagang mandate ng kanilang simbahan. Baka emosyonal lang yan ng kanilang yung mga kasamahan natin nung una ba? Kasamahan natin sa CFLAM, kasamahan natin sa CFD, baka emosyon lang yan. Galit ba? Kahit nga tingnan mo sa sa Facebook account ko, binabastos na ako dyan eh. Dahil iba ako bukal ako Kaya tinitira nila ako ng bastos. Isa pang tanong, Brother Alfie, dito si Arvin Sagarino, ito ay member ng Catholic Faith Defenders National. Ang sabi dito ay sulpot daw ang SDA, at Brother Alfie, since nabanggit ko yung Sabat, ano naman yung pananaw mo bilang ang Seventh-day Adventist sinasabihan na sulpot at inaangkin nila na sila daw yung tunay. Sila daw yung tunay na iglesia. No, kahit yung kanilang mga aral ay kanina sabi mo nga man-made, no? Ano bang masasabi mo doon sa sinabi nito ni Arvin Sagarino? So, kasi ito lang ang masasabi ko kang Arvin Sagarino. So, read your history. Read your history. Yeah. Tingnan mo yung historical facts na ginagamit mo. Tingnan mo yung books mo na ginagamit mo para masasabi mo na sulpot ang Seventh-day Adventist Church. Kasi ang ginagamit ko kasi it was founded by Ellen G. White, etc., etc., etc. Hindi mo kasi alam kung ano ang nangyayari sa history ng Christianity. Alam mo, sinasabi na yan ni St. Paul na mayroong faction ang Christianity. Mangyayari na mayroong faction. Sabi ni St. Paul, para malaman kung sino ang totoo. Dahil nangyari na ang kinatatakutan ni St. Paul. Anong nangyari? Pumasok si Constantine. Pumasok ang Roman pagans. Anong nangyari? Sa purely religion na Christianity, pinasukan ng maling mga doktrina. So mayroon pa bang purity sa tinatawag ng unang Christianity? Wala na. At sinasabi nilang sulpot. Baka sila ang sulpot. Ayaw ko kasi yung masyadong harsh, pero baka nasa kanila ang sulpot. So, ang proof kasi ng sulpot, ibig sabihin, bigla lang silang lumitaw. And remember, ang Roman Catholic Church, bigla din niyang lumitaw. Lumitaw lang yan in the early century. Diba? In the early century, bigla lang yung lumitaw. Tapos,
ang history, sabihin nila sila daw yan. Pero tingnan mo ang mga history. Even they claim that they are the true Church of Christ. Saan ba yung libro ko dito? May babasahin lang ako. Ito mga kapatid, habang hinahanap ni Brother Alfie yan, ito yung libro na ikinagulat ni Chando sa debate. Itong World History for the Postmodern World ni Gregorio F. Saide. Ito World History for the Postmodern World ni Gregorio F. Saide. Dito ho sa pakina ng 116. Ganito ho ang sabi, 116, mga kapatid. No, ni Gregorio Saide. Ang sabi ay ganito, mga kapatid. Okay? Sabi dito, basahin natin. The Eastern Orthodox Church, no, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, no? Older than the Roman Catholic Church. Sino ho ang sulpot ngayon? Nauna pa po pala ang Eastern according kay Saide. Hindi po ito Seventh-day Adventist si Saide. Ito po ay Katoliko. No, Katoliko po si Saide at historian si Gregorio F. Saide. Ito ay 6th edition. No, 6th edition ito ng World History for the Postmodern World, no, mga kapatid. Ito ay kinagulat ni Jando, no, sabi niya, kung tuturing mong sulpot ang RCC, may nauna pa bang Christian Church sa Roman Catholic? Sabi ko, meron. Ito nga, the Orthodox Church is older than the Roman Catholic Church. Mas nauna pa pala ang Eastern sa inyo. Kaya kayo, isang pinakamalaking sulpot. Ito. Di ba, Brother Alfie? Totoo yan. Yan. Totoo yan, Brother Mar. Dito sa tinatawag na The Church Father, libro ni Pope Benedict XVI. No, magkatulad din sa sinasabi mo. Sabi dito, here in Antioch, as we know, from the Acts of the Apostle, by flourishing Christianity, community developed. Its first bishop was the Apostle Peter, or so tradition claims that it was there that the disciples were the first time called Christian, according to Eusebius. So saan ito nangyari? Sabi ng librong ito. Sa Eastern ito. Sa Eastern. Ang first bishop ng Eastern is Saint Peter. Tapos sinundan ni yung sinasabi nila na sabi dito Saint Peter, and it was sinundan ng yung bishop na si Ignatius. So, si Ignatius. So, ito pala sila ay mga Eastern. At ang mga Eastern, ang original na humahawak ng title na Catholic. Tapos, in-claim ng Roman Catholic Church. Sila ang original dyan. Mas una yan sa kanila. Ang nangyari kasi mas powerful ang Rome, kinlaim nila na sila yan. Pero ang totoo, hindi. Hindi yan dahil yan yung tinatawag ng Ignatius of Antioch, sabi dito ni Pope Benedict XVI, ay ang unang bishop ng Antioch na sa Eastern ay si Apostle Peter. Eastern itong Antioch. Tapos,
Sinundan ni Ignatius, ang second bishop of Antioch na tinatawag ngayon na Orthodox. Nako, yan na. Yung Eastern Catholic, una sila kaysa Roman Catholic Church. Patay. Yan ang totoo. Patay. Oo. At yan ni Pope Benedict XVI. Ito ang libro. The Church Gusto ko Father. suportahan yung sinasabi ni Brother Alfie kanina, nakita ko na yung talata. Itong gawa 2020, sabi dito, alam ko na pagkaalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mga maninilang asong lobo na walang patawad sa kawan. No? Ito, so magsisipasok pala sila. Pagkamatay ng mga apostol, papasok na ang apostasya, no, sa iglesia. Yan, totoo yung sinasabi ni Brother Alfie kanina, no. So, tunay nga kapatid na Mark Joval na yung ating kapatid na Alfie ay umalis sa kadahilan ng doktrinal. Hindi talaga sa pagtatampo o nabayaran, ano. So, Brother Mark Joval, partner, baka may gusto kayo tanong kay Brother Alfie or baka may gusto kang sabihin, komento dun sa kanyang sinabi. Ako po ba din may tanong kay Brother Alfie? Para gusto ko din marinig na mismo galing sa kanya kung ano ba ang masasabi niya tungkol sa ganitong sagot sa aking pong tanong. Brother Alfie, ang tanong ko lang ay, ano bang masasabi mo tungkol sa mga pagpapahirap ng Roman Catholic Church sa panahon po ng Middle Ages na tinatawag nating Dark Ages? Ano po ba ang masasabi mo tungkol doon? Para magkaroon din ng kalinawan ang mga dati nating kapatiran sa Catholic Church. Kasi ako dati Catholic Church din ako, bago ako naka-INC. So, naunawaan ko din na yung mga pinapahirapan noon ng Roman Catholic Church ay mga Sabbath keeper at talagang sinusunod ko ano yung aral ng Biblia. Ngayon, anong masasabi mo kapatid tungkol doon sa usapin sa bagay po yun? Inquisition. Ayan na. In the year of Inquisition, mayroon talagang mga Sabbath keepers na pinapatay ng RCC. So ganito kasi yan. Ang RCC kasi is very clever. Yung bang matalino ba? Matalino. Kasi noong panahon ng Inquisition, the church and the state are not separated. They are one. Hindi katulad ngayon sa ating constitution ay separated ang church at ang state. Hindi pwede mangingialam ang state sa church ng kaniyang paggawa sa kanyang simbahan. So mayroong separation of state and government. Kung ano ang punishment ng church ng kanyang membro, hindi pwede i-apply sa government dahil they are separated. But during the time of Inquisition, there is no separation during that time. The church and the state are one. Ano ang decision ng church? Pag sinabi ng church that you are a heretic, automatically in the government, you are a heretic. But the Roman Catholic Church is very wise. Ang punishment nila is temptation. Pero ang punishment ng government is killing. Pero ang question, kung ayaw nila patayin yung tao, bakit i-declare nila na heretics? Di pinatay ng government. Kung wala silang dineclare na heretics, hindi yun papatayin ng government. So yun bang makita mo ba yung bang sistema na talagang sa Bisaya pa maro-maro ba? Yung sa sistema na very wise ba? Na niluluto ang tao sa sariling mantika. So during the Inquisition time, it was Saint Dominic who led the Inquisition. It is the head of that Inquisition, the tribunal court. It was Saint Dominic ng Dominican friars. So ang Dominican friars ay sila ang humahawak sa University of Santo Tomas. Yan ang mga kriminal noong araw.
pinapapatay nila ang mga Sabbath keepers, pinapapatay nila ang totoong Kristiyanos during the time. Dahil si Saint Dominic, siya ang nag-i-execute ng tinatawag na medieval tribunal court. Pag nakita ka nga you are against the doctrine of the Catholic Church, automatically, without consulting, without lawyer, without due process of law, no, walang prima facie evidence, walang ebidensya na mabigat, but according that, pwede nang paniwalaan ng tribunal court and automatically, you are sentenced to death. Yan ang nangyayari nung unang mga Kristyano. Ang abuses ng tribunal court, grabe. Yung sinasabi nilang Saint Pope Pius V, he murdered many innocent Christian. Pero anong nangyari? Saint Pope Pius V, but he killed many innocent Christian during his time. But he became Saint Pope Pius V. Wow. Brother, respectfully, no, in respect sa iyo, kapatid na Alpe, nag-comment dito si Winnie Ibe. At sabi ni Winnie Ibe ng St. Peter's Men's Society, Mr. SDA, magdebate na lang tayo. No, ito ay isang paghamon sa iyo, no? So, ito, kailangan sagutin mo yan, kapatid na Alpe. Sabi kasi, magdebate daw kayong dalawa. Ano kaya okay. masabi? Okay. Maganda yan, Brother Mar. Kasi siya ang naghahamon, tayo ang gagawa ng paksa. Yan. Hindi naman ako maghamon sa kanya eh. So ito, very simple. Matagal ko na itong nilagay sa DivCon. Sabi ko, ito ang proposition ko for Catholic. Resolve. Dalawang proposition na ako ang affirmative. Resolve that the assumption of Mary into heaven was invented by the Roman Catholic Church. Second proposition, pilihan yung dalawa na yan. Resolve that the doctrine of purgatory was invented by the Roman Catholic Church. O, dalawang proposition. So, Okay. mamili ka sa dalawa, doon tayo sa DivCon mag-debate. Yun. Na, Winnie Ibe ng St. Peter's Men's Society, yan. In-highlight ko na sa ating live yung comment. No? Sumagot ka dito ngayon sa comment box sa tugon sa iyo ni kapatid na Alpe sa kanyang dalawang paksa sa iyo. No? Dahil ikaw naghamon, kami gagawa ng paksa. No? Katulad ng sinabi ni kapatid na Alpe. No? Papapatuloy namin, kapatid na Winnie, no? Ito, sabi dito sa Golier Universal Encyclopedia, sa pages 436 to 437, in Spain, the Inquisition of the heretics was instituted by King Fernando and Queen Isabella as their national instrument of defense. The Pope was their Grand Inquisitor, no? But their sabi dyan, no? This Inquisition, no? Was intended for the Jews and the Moros who had been converted into Christian, no? So ayan so the first Grand Inquisitor, no, was the Pope in 1439, and he was responsible for the burning of the stakes of the 30,000 people. Ayan ito ho ay binabasa ko dito mismo sa aklat ni Soc Fernandez. Itong Defense of the Catholic Truth. Ayan Soc Fernandez. Soc Fernandez sa pahinang 101. No, ito ay mayroong imprimatur, no, ni Bishop
Julieto Cortes ng Archbishop of Cebu. Ayan, firmado ha. Imprimatur ng inyong obispo. Ibig sabihin, Bishop recommended. Dito, ibinubuking kayo na tama pala yung sinabi ni kapatid na Alfie na marami talagang pinapatay ang Romano Katoliko. Ang Grand Inquisitor sa Inquisition ay ang Santo Papa mismo ng Roman Catholic. Kaya nga kapatid na Mark, partner, gusto natin titigin last time yung Daniel 7 verse 25. No? Ano ba yung nakasulat dyan, kapatid na Mark Jovan? Sa Daniel chapter 7 verse 25, kasi tungkol yan sa pagpapatay ng Papa sa mga kabanal-banalan ng ating Panginoon. Ano ba nakasulat dyan? Sige po, basahin po natin mga kapatid. Ako na bang mabasa ba din, Mar? Nakita ko na. Sige, basahin mo kapatid. Sige po. Sabi po dito mga kapatid sa Daniel chapter 7 verse 25, babasahin ko po sa ang dating Biblia. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ayan. So, kinukonfirma nung Daniel chapter 7 verse 25 yung sinasabi ng kapatid na Alfie na binago ng Santo Papa ang araw ng Sabat patungo sa linggo at pinagpapatay niya ang banal ng kataas-taasan. And Mr. Winnie Ibe, ilalabas namin sa debate. No? Ang sabi mo sinong SDA ang pinatay ng mga Romano Katoliko? Kilala mo ba si Peter Waldo? Kung kilala mo si Peter Waldo, ilalabas namin yan sa debate. No? Sige, ilalabas namin sa debate, hindi dito. Okay? So, Brother Alfie, may 2 o 3 pa akong tanong bago tayo matapos. Gusto ko itanong sa iyo, kapatid na Alfie. Nung ikaw ay mabautismuhan, no? Ngayon sa Seventh-day Adventist, no? Kasi baka sabihin, dati ka nang galing dito sa Seventh-day Adventist, pareho tayong dalawa. No? Tapos sa Roman Catholic, nag-Seventh-day Adventist ulit, baka isipin nila, bumalik na naman tayo sa Roman Catholic pagkatapos, no? Baka isipin nila tayo, no? Tayong dalawa, baka bumalik na naman daw tayo sa Roman Catholic. Ano po masasabi mo diyan, kapatid? Their dream. Panaginip na lang nila yan. Wala na yung katotohanan. Nagkataon lang na nagkasunod yung pagbalik natin. Kasi nung una kasi hindi tayo nag-usap. Kung nag-usap tayo, baka nagsama tayo pagbalik. Ang problema, nauna ka, kaya ang nangyari kasi dyan pagbalik mo, nauna ka. So may desisyon ako dyan. Last year pa. Galing medyo naudlot lang. So naunahan mo ako, kaya sabi ko, ano ko muna ang sitwasyon. Kasi magulo yung pagbalik mo magulo. Kung dumagdag pa ako, kaya inano ko muna yung sitwasyon. So yung naging mild na, saka pa ako nagdesisyon. Ang problema lang, parang 3 months yata, pagbalik mo o 4 months. So, medyo hindi nila matanggap dahil 2 mataas na opisyal ng apologetics ng Simbahan Katoliko ang umalis sa kanila. Kaya ngayon, ang daming mga tukso, binayaran, nabili, hindi ko na lang inintindi dahil part yan ng kanilang emotional struggle Galit yan galit. Hindi ko na lang inintindi. Brother Alfie, ito siguro panghuli kong tanong, no? Kasi nag-iisip pa ako, pero siguro ito naman yung panghuli ko. Baka si Brother Mark Jobal may marami pang tanong siguro sa iyo, or baka may tanong pa siya, ilang tanong. Hindi ko alam, no? Pero ito sa akin bilang panghuli, kasi kontento naman ako na at confident ako, no, na
talagang hindi na tayo aalis at hindi na tayo babalik to sa pagano, sa mamamatay tao, at sa sulpot na Romano Katoliko. Alam naman natin, hindi na tayo babalik yan. No? Pasensya na kayo, mga kapatid. Ganun talaga, no? Kami mangmang noon, hindi na po kami babalik sa kamangmangan ngayon. Ano? So, tanong ko sa iyo, Brother Alfie, ano kaya ang message mo doon sa mga kaibigan nating Romano Katoliko at naging mga estudyante mo? Kasi alam mo, isa rin ako sa estudyante mo eh. Nung ako yung Romano Katoliko, no? Ano ba yung magiging mensahe mo sa kanila na ngayon ay lumipat ka na, nagulat sila, no, siguro nasaktan sila, yung iba nasaktan, yung iba siguro natuwa, hindi natin alam, yung iba ay nagalit, no, yung iba ay na-disappointed, no? Ano kaya yung masasabi mo sa kanila na mensahe? Kasi alam naman natin kahit gaano ka pangit ang doktrina ng Romano Katoliko, mahal natin ang mga kapatid natin yan. No? At bilang, eto pala, ayan, nag-message pa si Winibe, ang topic daw dapat ay Sabbath or go church. No? Idagdag mo na yung kapatid na Alfie. Sige. Sige. Maganda kung gusto niya Sabat o resolve that the seventh day of the week, Saturday is the original Sabbath or the original Lord's Day. Pwede din yan. Takot. Bakit takot siya? Bakit takot siya sa resolve that the assumption of Mary was the doctrine of the assumption of Mary was invented by the Roman Catholic Church. Takot yan eh. Matagal ko na yung hinahamon. Alam ko maraming takot dyan. Takot yan eh. Takot siya sa ano na yan. Pero kung gusto niya sa Sabat, okay rin. Papatunayan natin na ang Sabat ay para sa mga tao ng Diyos. Ayan. Resolve that the seventh day of the week or the Sabbath day is for the people of God. Yan. Oh. Kung ayaw ninyo ng resolve that purgatory was invented by the Roman Catholic Church, takot kayo dyan, o sige, bigyan namin kayo ng partida, Sabat. Kasi alam naman namin mahirap ninyong patunayan yan. Kahit ako, nahirapan akong patunayan yan. Dahil hindi yan totoo. Man-made doctrine yan. Sige. Maganda nga kapatid, inquisition pa eh. Inquisition, isabay na nila kung gusto nila. Oo. Ano ba yung ano yung message mo sa kanila, sa mga kaibigan natin at mga naging estudyante mo sa Roman Catholic? Mga kakilala mo ba doon? Mayroon pang isa dyan na tinitira ako, tapos dinilit niya yung video niya. No? Pero mayroong nakapagsabi sa akin, tinira daw ako ni Sanrio. Sabi ko, okay lang. So, that is the part of their emotion. Na medyo nalungkot, medyo magalit yung iba. That is part your emotion. So, I am really sorry for that. Pero, this my stand now is the stand of the reality of truth. Ito na talaga ang realidad ng katotohanan. So, kung hindi ninyo matanggap, so hihingi na lang ako ng sorry. No, hindi sorry nga mali ako, kung hindi nasaktan ko yung damdamin ninyo. Pero ganun talaga eh. The reality, ang katotohanan ay masakit talagang tanggapin. Lalo na kung nasasaktan ka talaga. For example, mahal ka ng isang tao. Mahal mo ang isang tao, tapos sabihin niya hindi ka niya mahal. Masakit yun. Pero that is reality. O, facts yan. So, pag sinabi mo sa Katoliko, mali yung doktrina ninyo, masakit yan. Pero that is reality. That is facts. That is truth. So, kaya, kung nasaktan man kayo,
humihingi ako ng paumanhin o ng tawad sa the reality of fact na nakapasakit sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na mali ako kung hindi sabihin humihingi ako ng tawad sa katotohanan na medyo nasaktan kayo. Ganon lang. So yun namang tumitira sa akin si Sanrio, salamat sa mga tira mo. No? Thank you very much. So sabi nila, naghahamon ka daw. So kung totoo man yun o hindi, na hinahamon mo ako, hinihintay ko yung hamon mo. Dahil Yun. sabi mo, tinuruan daw kita. So kung totoong estudyante kita sa Rio, diyan na mapatunayan mo na kaya mong talunin yung nagturo sa'yo. Yan. Ayos. Oo. Oo. Maestro at estudyante. Brother Mark Joval, Parker, baka ikaw, may tatanong ka pa ba or gusto mo pa sabihin sa kapatid na Alpi dahil tayo ay kapuso sa oras actually, mag-9:30 na ata. So, Brother Mark Joval, meron ka bang pinagtag ba? Or... Sabihin lang ako kapatid, bagaman alam ko na ang sagot dito, alam naman natin, gusto ko lang marinig sa bibig ng ating kapatid na Alpi dahil kanina nakita natin at sa mga patutuo ng kasaysayan, mga libro, na ang promotor talaga ng Inquisition ay Roman Catholic Church. Gusto kong marinig sa bibig ni kapatid na Alpi, dahil doon sa pangyayaring yon at sa pagbabago ng Sabat, Inquisition at marami pang iba, masasabi pa ba talaga, Buddy Alpi, ng isang Catholic member na ang Roman Catholic Church ay established ni Jesus Christ? Yes or no, kapatid na Alpi? In the first century, my link, but no. Now, from the time of Constantine, from the time when the early pagan enter into Christianity, wala nang katotohanan dyan. Hindi na yan totoo. So, wala na. Dahil, ang nandyan ngayon, hindi na mga apostles. Yung first century na mga Christian, posible pa yon dahil mga apostles yon. But ngayon, no. Hindi na sila Amen. ang Salamat totoong kapatid Alpi. Christian at Salamat na marami. So ano po maganda ito mga kapatid na marinig natin mismo kay kay Buddy Alpi, yung talagang pinakamaliwanag na paliwanag sapagkat siya po ay Catholic faith defender at talagang alam na alam niya po ang sagot po sa bagay pong ito. Kaya sa mga po natin, sa mga nakikinig po diyan na mga Catholic members ay sana po ay magkaroon kayo ng pag-isip-isip tungkol sa mga bagay pong inyong narinig sa testimony po ni kapatid na Alpi sapagkat hindi po siya basta-basta po miyembro lang ng Catholic Church kundi isa pong tagapagtanggol dati ng inyo pong iglesia. So Brother Denmar, ibabalik ko na po ang panahon para sa iyo para sa ating closing. Kapatid na Mark Joval, gusto ko lang batiin ang ating mga nanonood. No, batiin natin yung ating mga nanonood. Si Dave Arrogante. No? Good evening, watching from Negros Oriental. Ayan, umabot na tayo sa Visayas, Ayan, umabot tayo ating programa sa Visayas, kapatid. At isa pa si kapatid na Noise Locrida, no? Watching from Cebu City. Sabi niya, no? Ayan, God bless po sa inyong programa. No, ayan. So, shout out sa ating mga nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? Muli po sa pangunguna ng inyong malita lingkod, Brother Delmar Santiago, sa ayon sa Nasusulat Ministry, pinasasalamatan natin ang Brother Alpi Tambulero Java sa kanyang matapang na pagpapahayag ng kanyang kwento ng pananampalataya mula Romano Katoliko patungo sa nalabing iglesia ng Panginoon, ang Seventh-day Adventist. At abangan niyo po yung kanyang mga debate, lulutuin natin mga kapatid. At kung kinakailangan, yung hamon ni Darwin, ni Talibong, kasi hindi ako makapunta dyan, ibabato natin kay Alpi.
no? Si Brother Alfie ang haharap sa mga iyan, ano, so, mga kapatid. Okay? So, sa ating pagtatapos, anyayahan natin si Brother Alfie na kung gusto niya, bumalik siya at sumama sa atin, talakayin itong Mark of the Beast, no? Hindi pa tayo matatapos ito sa Mark of the Beast nito. Sabi daw ay Gcash, no, vaccine, no, QR code, at pati pa naman yung mga online banking, no, kasama daw yun. So tatalakayin natin yan sa mga hinaharap pa. No, ipanalangin niyo po yung ating 8 na online Bible students na nawa, no, ay sila ay makapagpatuloy sa ating pananampalataya. No? Brother Alfie, may gusto ko pa sabihin bago tayo magtapos. Shout out ko lang yung mga kasamahan ko dito. No, dito sa sila Brother Benigno Lilay at saka si Brother Romeo Umayaw at saka sina Brother Gupit at saka yung kasama niyang maliit na tao, si Brother Amay. Kasamahan namin dito. At saka yung si Brother Jun de la May Piña. sakayos pala dyan, Pastor Bacalaris pala. Pastor Bacalaris. So, mentor ko. Pastor Bacalaris. Salamat, Pastor Bacalaris. Ayan, no, mga kaibigan, yung ating kapatid na Alfie, actually, wala siyang trabaho sa ngayon. No, siyempre, kami yung mga layman, wala naman po kami pinagkakakitaan. Ano? Ito kong aming multi ministry na ayon sa nasusulat. No, nariyan po sa baba ng inyong screen ang pamamaraan kung paano kayo makapagbibigay ng love gift at donation sa ating ministry. No, kung sakali ay maabutan nyo rin ang kapatid na Alfie, ay pakisabi lamang ho sa akin kung mayroon. No, kung wala, God bless pa rin at nawihipuin ng Panginoon ang inyong puso. No? Kami naman ay hindi kami namimilit. No? Kami ho ay nagtatrabaho at binibigay namin ang ebanghelyo ng Panginoon na libre at tatanggapin nyo rin talaga ng libre. Ngunit, unang Korinto 9, 13-14, ang nangangaral ng ebanghelyo ay kailangan din mabuhay sa ebanghelyo. No? Naway maunawaan ninyo ang panawagan namin mga kapatid, lalo na kay kapatid na Mark Jobal. 12 nights po yan ng crusade, mga kapatid. Ano? So, ay masuportahan ang ating ministry na ito at para lalo pang makapagdala ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, hinggan natin ang ating partner, Brother Mark Jobal, ng isang panalangin. Brother Mark Jobal? Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila at mabagi namin Diyos na makapangyarihan pa po sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa magandang karanasan na pinagkaloob niyo po sa amin, na amin pong nakausap ang amin pong kapatid na si Brother Alfie upang magpahayag, Panginoon, ng kanyang patotoo tungkol sa dati niyang iglesyang kinabilangan at ngayon bilang kaanib ng tunay mong iglesia na nagtataguyod ng iyong mabuting aral, mabuting ebanghelyo sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ginabayan niyo po kami at pinatnubayan ng banal na Espiritu upang maipahayag namin ang mga katotohanan ito tungkol sa iyo pong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga viewers na nakikinig ng iyo pong mga salita ay inyo pong pagpalain, gabayan sa kanilang pag-aaral ng iyong mga kasulatan, at nawa, Panginoon, ang programa pong ito ng Nasusulat Ministry at ang The Shepherds Ministry, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng kaunawaan sa iyo pong mga salita, sa mga nakikinig po, Panginoon, ng iyo pong banal na salita sa programa pong ito. Dalangin namin, O Diyos, ang mabuting kalusugan ang siyang patuloy pong ipagkaloob sa amin upang magawa namin, Panginoon, ang iyong kalooban na maipahayag ang iyo pong mga salita. Patawarin kami, O Diyos, sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Kaya so bago tayo magtapos, baka magtampo ito, Brother Mark eh. Babatiin natin si Brother Jobert, si Tima, siya daw ay nanonood from Davao City. Ayan.
So, God bless kapatid. Si kapatid na Edison Asiberos galing sa Baguio City. Ayan, so baka magtampo kayo. So, mga kapatid, muli po, ang ayon sa Nasusulat Ministry sa panguna ng inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago, lagi ko sinasabi po sa inyo mga kapatid, inihahabiling ko kayo sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.